Bawat musika ay may kwento, mga alaalang nakaukit sa puso. Pakinggan, ating pagsaluhan, lungkot at ligaya, bighati at pag-asa. Ako si Tony Aquino. Sumasa inyo, sumasa puso. Ako si Cedric, 37 anyos, at nagtatrabaho bilang bus driver dito sa Rizal. Nagkakilala kami ni Judith sa isang tindahan na malapit sa karinderya na madalas kong kainan pagkatapos ng biyahe ko. May pwesto sila ng nanay niya doon at nagtitinda sila ng puto na madalas kong binibili. Hindi dahil sa mahilig ako sa puto, kung hindi dahil gusto ko lang din talaga na magpapansin sa kanya. Unang kita ko pa lang kay Judith ay natipuhan ko na agad siya. Morena at maganda ang mukha, lalo na kapag nakangiti. Hindi nagtagal, Tony, sinimulan ko na ang panliligaw sa kanya, na inabot din ng 3 buwan hanggang sasagutin na nga niya ako. Matagal kami na naging magkasintahan bago kami nagdesisyon na magpakasal. Simple lang ang buhay namin, pero masasabi ko na totoong masaya, lalo na nang magkaroon na kami ng anak. Kaya lang, Tony, aaminin ko, may isa akong bisyo na binalikan matapos ang mahabang panahon. Ano ba to? Bakit naman hindi ko mabuksan tong pinto ng bahay namin? Buisit naman, oh. Ayaw talaga. Judith! Judith, buksan mo nga itong pinto! Judith, ano ba? Sabi nang buksan mo itong pinto eh! Buksan mo to! Isa! 2! Mahal, naku, nandyan ka na pala. Sorry, at napalalim ang tulog ko habang naghihintay sa pag-uwi mo. Sinabi ko naman sa'yong gagabihin ako ng uwi, hindi ba? Bakit kailangan i-double lock mo pa itong pinto ng bahay natin? Eh kasi mahal, may bahay na naman na pinasok ng mga magnanakaw doon sa kabilang kanto. Natakot ako na baka pasukin din tong bahay natin tapos wala ka pa dito. Kung ilalak mo pala itong pinto, eh di sana hindi mo na lang ako tinulugan. Ang tagal-tagal sumisigaw sa labas na parang tanga. Yun pala, ang sarap lang ng tulog mo dito sa loob ng bahay. Pasensya na talaga, mahal. Napagod din kasi ako sa mga tinahi ko na basahang paninda ko eh. Hindi ko naman alam na mapapalalim ang tulog ko. Ewan ko sa'yo. Pagod na nga ako sa trabaho. Tapos pahihirapan mo pa ako makapasok sa bahay natin. Paano ka hindi mapapagod? Pagkatapos ng biyahe mo, sumasama ka pa sa mga katrabaho mo na makipag-inuman kung saan-saan. Eh bakit ba nakikialam ka sa mga ginagawa ko? Mahal, hindi ako makikialam kung hindi kami naapektuhan ng anak mo. Aba, linggo-linggo ka na lang palaging umuwi ng lasing dito sa bahay natin. Mabuti sana kung didiretso ka na lang ng tulog at pahinga. Pero may paganyan ka pala sigaw at minsan nagkakalat ka pa ng suka mo dito sa loob ng bahay. Hindi ako naglalasing, Judith. Kagaya ngayon, nakainom lang ako ng alak pero hindi ako lasing. Kaya lasing ka man o hindi, ang punto ko dito, napapadalas na nga yung pag-inom-inom mo ng alak bago ka umuwi. Eh ano naman sa'yo? Hindi naman ako nanghihingi sa'yo ng pambili ng mga iniinom kong alak ah. Kahit na, sayang pa rin yung pera na ginagastos mo sa mga walang kwentang bagay. Sandali nga. Anong walang kwentang bagay ang sinasabi mo dyan? Alam mo,
Hindi ko na nagugustuhan yung mga lumalabas niya sa bibig mo, ha? At hindi ko na rin nagugustuhan yung kinikilos mo dito sa bahay natin. Uuwi ka ng lasing at mainit ang ulo, tapos ako ang pagbubuntunan mo ng inis mo? Aba naman, Cedric! Kung kailan naman talaga umiedad na tayo, saka ka pa umaasal na para kang binata at walang responsibilidad sa buhay? Sumusobra na talagang babae ka! Aray! Cedric, ano ba? Hindi mo naman ako kailangan saktan. Napakawalang hiya mo. Mahal, sorry. Hindi ko sinasadya. Bitiwan mo nga ako. Huwag na huwag mo na akong hahawakan. Kung ayaw mo, mas lalo ako magwala dito. Mahal, sorry talaga. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Ano lang eh, lasing lang talaga ako siguro. Pasensya ka na. Hindi na mauulit. Pangako, hindi na ako maglalasing ulit. Mahal, sorry. Sorry talaga. Patawarin mo na ako. Tony, yun ang kauna-unahang pagkakataon na nasaktan ko ang asawa kong si Judith. Hindi ko sinasadya yun at hindi ko rin alam kung bakit ko ba nagawa yun. Kahit si Judith ay nagulat din nang masaktan ko siya. Kaya sa galit niya, agad siyang nag-empake ng gamit nila ng anak namin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Bigla akong natakot. Sa isang iglap, posible akong iwan ng mag-ina ko. Tony, bigla akong nahimasmasa noon at agad na humingi ng tawad kay Judith habang patuloy siya sa ginagawa niyang pag-iimpake. Pero hindi ako huminto sa paghingi sa kanya ng tawad noon. Lumuhod na ako at nagmakaawa para lang pagbigyan niya ang pakiusap ko na huwag silang umalis ng bahay namin. Nadala rin sa pakiusap si Judith, Tony. Nangako ako na kahit kailan ay hindi na ulit ako magpapakalasing pa at hindi ko na rin ulit siya sasaktan pa. Anak, dali mo na sa kusina itong pinamalengke nating gulay. Aayusin ko lang tong bago nating walis tambo at daspan. Okay po, Mama. Ako na po mag-aayos nitong mga gulay sa kusina. Gusto niyo po bang ipagtimpla ko kayo ng kape pagkatapos ko pong ayusin itong mga gulay? Sige, Vanna. Ipagtimpla mo na rin ako. Salamat. Wala po nga naman, Mama. Pupunta na po muna ako sa kusina. Mahal, mabuti at nakauwi na kayo. Oo, mahal. Konti lang naman ang pinamalengke ko eh. Kasi may isda pa namang natira dyan sa refrigerator natin. Ano palang ginawa mo at pawis na pawis yung dibdib at leeg mo dyan, mahal? Naglaba kasi ako saka nilinis ko yung likod ng bahay natin. Ang taas na pala ng mga damo dun, kaya tinabas ko kanina. Napansin ko rin yung matataas na damo doon nung isang araw. Mabuti at inayos mo na rin. Kasi baka pamahayan ng mga ahas yun. Teka, ang kintab pala nitong sahig natin ngayon Hindi naman ganito to kanina bago kami umalis ni Vanna. Pinunasan ko kasi ito ng mabuti kanina para mawala ang lagkit at talikabok. Pati na yung sahig sa kwarto natin at kwarto ni Vanna. Nilinis ko na rin kasi maalikabok na. Grabe! Ang sipag naman talaga ng asawa ko. Baka magkasakit ka sa ginagawa mo na yan, ha? Hindi naman, mahal. Paminsan-minsan lang naman to, kaya sinusulit ko na. Ngayon nga lang ulit ako nakapag-general cleaning dito sa bahay natin. Pero isang araw lang ang rest day mo sa trabaho. Kaya dapat sinusulit mo ang pagpapahinga, hindi yung inuubos mong oras mo sa mga gawain dito sa bahay na dapat akong nag-aasikaso. Ayun na nga, mahal. Minsan na lang ako makatulong sa'yo dito, kaya sinusulit ko lang talaga. Ayoko lang na abusuhin mo ang katawan mo. Ang bigat na nga ng trabaho mo tapos hindi ka pa makakapagpahinga ng maayos dito sa bahay.
Hindi naman pwede yun, mahal. Huwag mo ako masyadong alalahanin. Kasi sa totoo lang, gusto ko rin makabawi sa mga naging kasalanan at pagkukulang ko sa'yo. Lalo na nung gabi na... Tapos na yun, mahal. 1 linggo na ang nakakalipas mula nung mangyari yun. At kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, kalimutan na natin yon dahil napatawad na kita. Sorry talaga, mahal. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ko noon at nagawa ko yun sa'yo. Kalimutan na nga natin yun kasi tinutupad mo naman ang pangako mo na hindi ka na ulit uuwi ng lasing dito sa bahay at hindi na ulit yun mangyayari. Tsaka ayos lang din naman sa akin kahit uminom ka ng alak kasama mga katrabaho mo o kaibigan mo. Ang gusto ko lang, magtira ka ng konting lakas para sa katawan at pag-iisip mo. Hindi yung uuwi ka dito sa bahay natin na halos hindi mo na ako makilala. Basta pangako, mahal. Hanggat kaya ko, iiwasan ko na ang alak para hindi na ulit tayo magtalo pa. Sige, ikaw ang bahala. Ayoko lang naisipin mo ng ibang tao na sobra kitang pinaghihigpitan. Kaya ayos lang sa akin na paminsan-minsan mag-enjoy ka rin kasama ang mga kaibigan mo. Mahal, alam mo ba na mas lalo akong nagigilty ngayon? Ha? Bakit naman? Kasi sobrang bait mo sa akin, mahal. At palagi mong pinaparamdam kung gaano ako kaswerte na ikaw na pangasawa ko. Basta ito talaga ang pangako ko, mahal. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay mo para magkaayos tayong dalawa. Tony, malakas talaga akong uminom ng alak na nagsimula nung teenager pa lang ako. Pumapasok pa ako noon sa klase namin ng nakainom. Muntik na rin akong hindi makagraduate ng high school nang dahil sa araw-araw na pag-inom. Medyo nahinto lang yun nung mapasok na ako sa pagmamaneho at sa pakiusap na rin noon ni Judith. Kaya lang nang magkaroon naman ako ng katrabaho at mga kapitbahay na malakas ding uminom, muling nanumbalik ang bisyo ko. May isang beses nga na munti ka nang maaksidente ang bus na minamaneho ko noon dahil nagtrabaho ako ng may hangover. Mabuti na lang at nakabig ko ang bus bago kami tuluyang bumangga sa isa pang sasakyan. Ang hindi rin maganda sa akin kapag nalalasing ay hindi ko nakokontrol ang sarili at pag-iisip ko. Kagaya na nga lang ng nangyaring pananakit ko sa asawa kong si Judith. Kaya nangako ako hindi lamang sa asawa ko kung hindi pati na rin sa sarili ko na iiwasan ko na ang alak bago pa lumala ang pagkahumaling ko na naman dito. Ayoko nang magkaproblema kami ulit ni Judith. Hindi ko hahayaan na masira ang pamilya namin nang dahil lang dun. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Tony, pinagpatuloy ko ang pagbawi ko noon sa asawa at anak ko. Nahihiya ako kay Judith kasi tama naman siya sa sinabi niya na kung kailan naman tumatanda na kami. Saka ko pa naisipan na umarte na parang binata at walang responsibilidad sa buhay. Kaya malaki ang pasasalamat ko na muling pumayag si Judith na ayusin namin ang relasyon namin, lalo na para sa nag-iisa naming anak na si Vanna. Ginawa ko ang lahat para hindi na ako bumalik pa sa pag-inom ng alak. Pero aaminin ko, Tony, mahina rin ako. Lalo na kapag may mga tao na magaling mang-impluwensya sa akin. Hello, mahal? Pauwi ka na ba? Oo, mahal. Naglalakad na ako dito sa may kanto, pauwi ng bahay natin.
Ba't mo natanong? Kakarating lang kasi ni ate ngayon dito sa bahay ni nanay. Kaya nandito pa rin kami hanggang ngayon ni Vanna. Ganun ba? Hindi ba kayo masyadong gagabihin kasi may isang oras din ang ibabiyahin nyo ni Vanna pa uwi? Ayun nga rin ang iniisip ko ngayon eh. Kaya ako napatawag sa'yo. Hindi kasi talaga ako kaagad makakaalis dito kasi alam mo naman na ngayon lang ulit kami nagkita ni ate. Mahal, ano kaya kung dyan na lang kayo magpalipas ng gabi ni Vanna? Pero paano ka? Ano paano ako? Paano ka maghahapunan sa bahay kung wala kami doon ni Vanna? Ni hindi man lang nga ako nakapag-iwan ng pwede mong makain sa hapunan kasi akala ko makakauwi ka agad kami sa bahay. Mahal, huwag mo na akong alalahanin. Kasi kaya ko naman asikasuhin ang sarili ko. Sigurado ka, mahal? Nagigilty tuloy ako kasi dapat nagluto man lang ako ng para sa hapunan mo bago ako umalis. Ayos lang yun. Marami naman ako madadaan ng karinderya mamaya bago makauwi ng bahay natin eh. Sorry talaga, mahal. Basta babawi ako bukas at ipagluluto kita ng masarap. Basta safe lang kayo makauwi ng anak natin. Sapat na sa akin yun. Sige, uuwi ka agad kami ni Vanna bukas. Ibababa ko na rin tong tawag, ha? Bye, mahal. I love you. I love you too. Bye. Uy, paring Cedric, kumusta? Uy, maayos naman ako, paring Albert. Kailan ka pa nakauwi dito sa Rizal? Nung isang linggo lang. Kumusta na pala ang inaanak kong si Vanna? Ayun pare, lumalaking maganda at kamukha ng misis ko. Bakit nga pala, mag-isa ka lang na umiinom ng alak dito sa may labas ng bahay ninyo? Naku, kasama ko si paring Sid kanina. Pero umuwi na rin kagad at nalalasing na raw siya. Ang hina na pala ng kaibigan natin yun sa alak. Dati pa namang mahina yun pagdating sa inuman. Sinabi mo pa. Lika, samahan mo ako uminom. Kasi ang dami pa nitong bote ng mga alak na hindi pa ubos, oh. Ay, hindi na pare. Sa susunod na lang kasi kailangan ko na rin umuwi. Bakit? Naghihintay ba ngayon si Judith sa pag-uwi mo? Hindi naman. Kasi nandun sila ngayon ni Vanna sa bahay ng biyenan ko. At bukas pa sila makakauwi. Sakto naman pala eh. Lika na. Samahan mo na ako dito. Kasi hindi masayang uminom ng mag-isa. Konti na lang naman to kaya tulungan mo na akong ubusin to. Pero kasi pare, hindi na ako... Huwag kang mag-alala. Hindi naman tayo magpapakalasing ngayong gabi. Uubusin lang talaga natin itong mga natirang bote ng alak. Saka minsan na lang tayo magkita. Mag-enjoy naman tayo kahit konti lang. Ay, sige na nga. Konti lang din naman itong nandito sa lamesa mo. Saka wala naman si Misis sa bahay eh. Kaya ayos lang kahit hindi ako makauwi kagad. Tony, ang usapan namin ni Albert ay uubusin lang namin ng mga bote ng alak na may laman sa lamesa. Pero napasarap na ang kwentuhan, kaya bumili pa kami ng isang case ng alak. At kaming dalawa lang din ang umubos. Noon ko naramdaman na sobrang nasabik ako sa mapait na lasa ng alak at masarap na hagod nito sa lalamunan ko. Na hindi ko maalala kung paano pa ako nakauwi ng bahay sa sobrang pagkalasing nung gabi na yon. Nagising na lamang ako sa may sala na masakit ang ulo ko dahil sa hangover. Mabuti na lang at wala akong pasok noon sa trabaho. At mabuti na lang din at tanghali na nakauwi ng bahay ang mag-ina ko. Nagawa ko pa na mag-ayos ng sarili ko at maglinis ng bahay. Hindi rin nahalata ni Judith noon na buong gabi akong nagpakalasing kasama ang kumpare kong si Albert. Ang buong akala niya, maaga akong nakatulog. Mula nung araw na yun, Tony, muli kong hinanap-hanap ang lasa ng alak. Nagsimula akong bumalik sa pag-inom na pilit kong itinatago kay Judith. Sinasalin ko pa noon ang laman na alak sa nilinis kong bote ng isang juice para hindi mahalata ni Judith. Halos araw-araw ay hindi pwede na hindi ako iinom. Hinayaan ko na naman ang sarili ko na muling magpakalunod sa alak.
Nasaan ang mama mo, Vanna? Umalis lang po siya saglit pa para mag-deliver po ng mga tinahin niyang basahan. Pero baka po pabalik na rin po siya. Ganun ba? Sige, mag-aral ka lang dyan at may titignan lang ako dito sa cabinet ng kwarto mo. Papa, ano pong ginagawa niyo sa gamit ko? May hinahanap lang ako dito. Ipagpatuloy mo na lang yung ginagawa mo dyan sa lamesa at aalis din naman kagad ako dito sa kwarto mo. Pero ano po ba yung hinahanap niyo, Papa? Diba, iniipon mo yung barya na palagi kong binibigay sa'yo dati? Opo, bakit po? Naubusan kasi ako ng barya. Hindi pa kami tapos mag-inuman ng ninong Albert mo. Kaya, hiramin ko muna sana. Pero Papa, mukhang lasing na po kayo ah. Wag na lang po kaya muna kayo bumalik doon. At sino ka naman para utusan ako? Baka nakakalimutan mo na anak lang kita at tatay mo ako. Kaya wala kang karapatan na utusan ako. Hindi ko naman po kayo inuutusan. Nag-aalala lang po kasi ako, baka po kasi mag-away na naman kayo ni Mama. Ikaw, Vanna, bata-bata mo pa, napakapakilamera mo na. Papa, ayoko lang naman po magalit ulit sa inyo si Mama eh. Tumahimik ka na nga lang dyan. Istorbo ka sa ginagawa ko eh. Ito. Sa wakas, nakita ko na rin. Papa, wag niyo na pong galawin yan. Ipon ko po yan eh. Napakadamot mo naman. Kukuha lang naman ako ng konti para may pangambag ako sa inuman namin. Pero wag na lang po kasi kayong bumalik doon. Dito na lang po kayo sa bahay. Ikaw, Vanna, ang kulit mo ha. Tatamaan ka na talaga sa akin. Kukuha nga lang ako ng konti dito sa wallet mo. Papa, ibalik niyo na po yan. Wag niyo na po yung pakialaman, Papa. Dito na lang po kayo sa bahay. Pa, wag na po kayong umalis. Tumigil ka nga dyan. Nanggigigil na ako sa'yo. Baka po kasi malaman pa ni Mama na nagpakalasing na naman kayo. Ayoko po mag-away ulit kayo ni Mama. Kaya please, Papa. Papa, wag na po kayong umalis ng bahay. Dito na lang po kayo. Talagang napakakulit mong bata ka. Diyos ko. Napalakas yata ang tulak ko sa anak ko. Vanna! Vanna, gising! Dugo! Diyos ko! May dugo ang ulo niya! Anak, gumising ka! Ano ko, parang awa mo na! Gumising ka na, anak! Tony, ilang tapik pa sa mukha ang ginawa ko sa anak ko si Vanna. Pero hindi pa rin siya gumising at sobrang dami na rin ng dugong umaagos mula sa ulo niya. Biglang nawala ang kalasingan ko noon at kaagad ko na siyang binuhat. Paglabas ko ng bahay ay nagkasalubong pa kami ng asawa kong si Judith. Naiyak siya nang makita niya ang dugo ang anak namin na buhat-buhat ko. Kaagad namin siyang dinala sa ospital at habang nasa biyahe ay hindi ko masagot ang mga tanong ni Judith kung ano ba ang nangyari. Bakit duguan ang ulo ni Vanna at sino ang may kagagawa noon sa anak namin. Naiyak na lang ako habang nagdadasal at tahimik na paulit-ulit na humihingi ng tawad sa anak ko. Tony, mabilis na nagamot ng mga doktor ang sugat sa ulo ng anak ko. Nakahinga ako ng maluwag nang sabihin nilang ligtas na sa panganib ang buhay ni Vanna. Hindi ko pa rin inaamin noon kay Judith ang nangyari. Nagsinungaling ako nang sabihin ko na nakita ko na lang na wala nang malay si Vanna sa kwarto niya. Kaagad na naniwala si Judith at inakala niya na may pumasok na magnanakaw sa bahay namin at sinakta ng anak namin. Hanggang sasabihin na nga ng doktor na nagkamalay na si Vanna at hinahanap daw ang nanay niya. Hindi ako sumama kay Judith sa pagpasok niya sa kwarto kung nasaan ang anak namin. Ilang saglit pa ang lumipas noon bago ako nagdesisyon na kumatok na sa kwarto para
makausap ang anak ko at makahingi sa kanya ng tawad. Mahal, pwede ko ba makita ang anak natin? Nagpapahinga pa siya. Dito na lang muna tayo mag-usap sa labas ng kwarto niya. Sige, mahal. Ayos lang sa akin. Mabuti talaga at walang seryosong nangyari sa kanya. Natakot talaga ako kasi akala ko... Akala mo napatay mo na siya? Na mamamatay na si Vanna nagdahil sa'yo? Cedric! Napakasinungaling mo! At nag-imbento ka pa talaga ng kwento para lang pagtakpan ng ginawa mo sa anak natin? Mahal, sorry. Sorry? Sorry na naman kasi muntik nang mamatay ang anak natin ang dahil sa'yo? Hindi ko naman kasi sinasadya ang lahat. Ano to nang hindi mo sinasadya? Ang umuwi ka na naman ng bahay na lasing ka at wala sa sarili? O ang pananakit na ginawa mo kay Vanna? Mahal, hindi ko sinaktan si Vanna. Ay oo nga naman! Hindi mo sinaktan ang anak natin dahil muntikan mo lang naman siyang mapatay! Ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay mo? Bakit kailangan pati anak natin itamay mo pa sa ginagawa mo? Hindi ko naman kasi talaga ginusto nangyari kay Vanna. Hindi lang talaga ako nakapag-isip ng maayos kanina. Kaya natulak ko siya ng malakas. Pero hindi mangyayari lahat ng to kung hindi ka na naman nagpakalasing. Ilang araw na kitang pinagbibigyan, Cedric. Ilang beses ko na rin pinalampas yung mga kasinungalingan mo. Yung magde-deny ka sa tuwing tatanungin kita kung nakainom ka ba ng alak? Yung pagtatago mo ng mga bote ng alak sa kusina natin? Yung halos araw-araw na pag-inom mo at pagsisinungaling mo sa akin, lahat yon, Cedric, pinalampas ko! Lahat ng sinabi mong kasinungalingan, pilit kong pinaniwalaan! Mahal, patawarin mo ako. Alam ko naman na marami ako naging kasalanan sa'yo. Sa inyo ng anak natin. Pero hayaan mo ako makabawi. Para ano? Para masaktan mo ulit kami? Hindi na, Cedric! Hindi ko na ulit hahayaan na mangyari yung dahil hihiwalayan na kita! Judith, please. Huwag naman ganito. Maawa ka naman sa akin. Maawa ka rin sa amin ang anak mo. Alam mo naman ang kwento ng buhay ko tungkol sa pananakit ng tatay ko, di ba? Ayoko na sanang maulit yun. Pero yun ang ginagawa mo ngayon sa buhay namin ni Vanna. Alam mo, kung ako lang ang sinaktan mo at muntik nang mapatay, baka mapatawad pa kita eh. Pero ngayon nadamay ng anak natin dahil dyan sa paglalasing mo na yan. Hindi ko na mapapalampas to. Kaya hindi ka na talaga namin babalikan pa. Nagsisisi na talaga ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ayoko mawala kayo sa akin ni Vanna. Judith, please. Huwag mong gawin sa akin to. Nagmamakaawa ako sa'yo. Iwan mo ang kamay ko. At huwag na wag mo na ako lalapitan o hahawakan ulit. Dapat ka magpasalamat ka pa kasi hindi ako magsasampa ng kahit anong kaso sa ginawa mo kay Vanna. Pero sa oras na guluhin mo pa kami, mapipilitan ako na ipakulong ka. Mahal. Mahal, please. Parang awa mo na. Huwag mong gawin sa akin to. Magbabago na talaga ako. Hindi na ako iinom ng alak. Kakalimutan ko ng lahat ng bisyo ko. Please, mahal. Patawarin mo ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan kita. Kailangan ko kayo ng anak natin. Hindi kami ang kailangan mo, Cedric. Mas kailangan mo munang ayusin ang buhay mo dahil hindi na biro ang ginagawa mo sa sarili mo. Tulungan mo naman ang sarili mo. At baka sakaling dumating pa ang araw na mapatawad pa ulit kita. Tony, kahit anong luhod, iyak, at pagmamakaawa pang ginawa ko kay Judith, ay hindi na siya pumayag pa na ayusin namin ang lahat sa amin dalawa. Pagkalabas ng ospital ni Vanna, doon na sila umuwi sa bahay ng ate niya. Naiwan akong nag-iisa. Hindi alam kung paanong itatama ang pagkakamali ko. Lost and all alone. Tony, nang malugmok ako sa kalungkutan,
mas lalo akong nalulung sa pag-inom ng alak. Ilang araw na rin akong hindi nakakapasok noon sa trabaho. Sobrang lungkot, mag-isa. Pero Tony, nagising na lang ako isang araw na gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Pagod na akong umiyak, mag-isa at magpakalasing. Paulit-ulit sa isip ko noon ang huling sinabi ni Judith sa akin na kung gusto ko raw talagang magbago, simulan ko na agad at huwag nang daanin pa sa mga plano o salita. Buo na ang loob ko noon. Gusto kong mabawi ang mag-ina ko, pero sisimulan ko muna ang pagbabago sa sarili ko. Alam ko na kailangan ko na ng tulong, kaya lumapit ako sa isang kamag-anak na may koneksyon sa isang rehabilitation center. Oo, Tony, kusa na akong nagparehab para matulungan akong matigil ang pagkalulong ko sa alak. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti akong nakaahon. Halos isang taon din ang lumipas bago ko nasabi na maayos na ako. Anong ginagawa mo dito, Cedric? Gusto lang sana kitang makausap. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Tsaka paano mo nalaman tong tinutuluyan namin ni Vanna ngayon? Sa nanay mo. Nakiusap ako sa kanya na ibigay itong address ng inuupahan yung bahay. Ay, biniling ko na kay nanay na huwag kang kakausapin eh. Pwede ba umalis ka na lang? Nakakaabala ka lang kasi sa amin eh. Judith, please. Mag-usap muna tayo kahit sandali lang. Ano pa bang gusto mong sabihin sa akin? Na nagbago na ako kagaya ng gusto mo. Na inaayos ko na talaga ang sarili ko tulad ay pinangako ko sa iyo. Ito naman talaga ang kailangan kong gawin, di ba? Ang alisin ng lahat ng bisyo ko sa katawan para lang umayos ulit ang sarili ko. Judith, eto na ako. Binago ko na talaga ang sarili ko. Inaayos ko na ang buhay ko. Para kapag bumalik ako sa inyo ng anak natin, pwede na natin ayusin ang lahat. Pero hindi ganun kadali yun. Kung alam mo lang ang trauma na iniwan mo kay Vanna dahil sa ginawa mo sa kanya, ganun din ang naramdaman ko dahil sa palaging pananakit sa aming magkakapatid ng tatay namin noon. Tapos ulitin mo lang lahat. Mananakit ka lang din kagaya ng tatay ko na ilang taon kong kinamuhian noon. Hindi na ako mangangako ngayon na hindi ko na kayo sasaktan. Pero bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para mas maging mabuting asawa sa'yo at tatay sa anak natin. Isang pagkakataon na lang talaga, Judith. At kung sakali na magkamali pa rin ako na mismo ang lalayo sa inyo. Kung gusto mo, itimanda mo pa ako. Pero please, huwag mo na sanang ipagdamot ang chance na to para sa akin at sa pamilya natin. Papa! Vanna, anak! Papa, na-miss ko po kayo. Na-miss ko po kayo mayakap ng ganito. Hindi ka nagalit kay Papa? Kahit kailan po, hindi po ako nagalit sa inyo, Papa. Palagi po kasing sinasabi sa akin ni Mama na hindi nyo naman daw po sinasadya yung nangyari. At wag raw po sana ako magagalit o matatakot sa inyo dahil mahal na mahal nyo raw po ako. Totoo yun, anak. Mahal na mahal kita. Sobra. Papa, uuwi na po ba kami ni Mama sa bahay kasama ninyo? Hindi pa siguro, Vanna. Kasi kailangan pa ng oras ng mama mo para mag-isip kung kailan kayo uuwi sa atin. Pero sorry talaga. Sorry kasi nasaktan ka ni Papa eh. Hindi ko sinasadya yun, anak. Hindi talaga. Huwag na po kayong umiyak, Papa. Kasi hindi po talaga ako nagalit sa inyo kahit konti. Mahal ko po kasi kayo. Inihintay lang po talaga namin ni Mama ang pagsundo nyo sa amin dito. Vanna, pumasok ka na muna sa loob. At hayaan mo muna kaming mag-usap dito ng papa mo. Ay, sige po, Mama. Bye
Judith. Salamat. Salamat sa lahat ng mga sinabi mo sa anak natin. Ayoko rin naman kasi na lumaki pa ang gulo sa ating dalawa. Ayoko rin na masira ang pamilya natin. Kaya hanggat pwede, sinasabi ko kay Ivana kung gaano mo siya kamahal para hindi siya matakot o magalit sa'yo. At kaya kong patunayan yun, Judith. Kaya ko nang mas patunayan ngayon ang pagmamahal ko sa inyo ni Ivana. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Iingatan ko yun pati ng tiwalang ibibigay mo ulit sa akin, Judith. Mahal na mahal kita at ang anak natin. Kayo ang buhay ko. Kaya sana ibigay mo na sa akin ang isa pang pagkakataon na to para mapatunayan ko sa'yo na nagbago na talaga ako. Tony, hindi ako sumuko sa pagsuyo kay Judith at sa anak ko si Ivana. Nakuha ko rin ang suporta ng biyanan at hipag ko sa pakikipag-ayos na ginagawa ko noon kay Judith. Siguro nakita rin nila na nagsumikap talaga ako na magbago at lumayo sa bisyo ko. Kalaunan ay nagbunga rin ang lahat ng ginagawa ko at muli kaming nagkaayos ni Judith. Nagkasama-sama na ulit kami sa bahay at yun ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Ang mabigyan ulit ng isa pang pagkakataon ng asawa ko para makabawi sa kanila ni Ivana. Tama siya na ang pagbabago ay dapat talagang sinisimulan sa pagkilos at hindi sa puro pangako lang. Salamat sa pakikinig sa aking kwento.